Usapan po Yes, ngayon ang comprehensive sexuality education. Nagbigay na po ng yes pahayag po. ang ating DepEd Secretary na gusto niyang iparebisa ito pong pag-implement ng CSE sa mga eskwelahan na sa ngayon. Sa datos po ba, may datos po ba kayo dyan kung ilan sa mga public schools natin ang nag implement na nitong CSE o halos lahat na po yan? DJ Chacha, in fact, 2 weeks ago, nagkaroon kami ng committee meeting on that. At sa intindi po namin, ini-implement na po nila yan from K to 12. Yun nga po kami nag-aalala, bakit K to 12 kaagad? Kasi ang sinabi nila sa amin, ang basehan po nila, again po, para maliwanag sa lahat ng nakikinig, wala pa pong batas ito. Ang ginagamit nilang batas, ang sinabi nila sa amin, ay yung Section 14 of the Reproductive Health Law of 2012. Kaya doon po kami sumento. Sinasabi namin, kung yun yung ginagabasehan po ninyo, unang-una, nakalagay po maliwanag doon adolescent. At yung adolescent is 10 to 19 years old. So hindi pa po, yung K to 3, hindi pa po sakop noon. Kailangan po ng proper consultations and training. Pero again, DJ Chacha, para maliwanag sa lahat, lahat tayo gusto natin ma-resolve ng issue ng teenage pregnancies. Hindi po issue yan. Lahat natin gusto yan ma-resolvehan natin kasi sa totoo, minsan meron talagang unintended na mga pregnancies. Well, sa totoo, ang hirap para sa isang bata na mabuntis ng maaga, lalong-lalo na pag minor de edad pa. Gusto natin ma-resolvehan yan. Ang question lang po natin, bakit natin hinahaluan ng iba-ibang mga issue? Hindi ba dapat i-focus natin on teenage pregnancy? Nung bata po tayo, meron na rin po tayo ng grade 5 or grade 6. Di ba? Very objectively, tinuturo naman po yan eh. Opo. Di ba po? So hindi naman kailangan na CSE mismo. Opo. Because CSE po, by definition, napakalawak po eh. Pero Congressman, meron na po kasi nga ngayong existing na DepEd order, di ba? Itong panahon ni Secretary Briones, itong policy guidelines on the implementation of the comprehensive sexuality education. At dito naman din sa definition of terms niya, adolescents po, 8 to 19 nga ang binabanggit po dito. Meron ba kayong kontra dito? Basically po sa kasalukuyan pong umiiral na polisiya tungkol po sa bagay na ito na ngayon nga po embedded sa iba't ibang subject, sa iba't ibang baitang sa K-12. Yes, Manong Ted. Unang-una po, yung content. Hindi natin alam kung ano yung content. Tapos pangalawa, sinasabi po nila, they are implementing it from K to 12. Yung K to 3 po, yung key stage 1 po ang tawag dyan, yung K to 3. Yung K to 3 po, napakabata po ng bata. Hindi natin alam kung ano yung content at hindi rin natin po alam. Tinanong po namin to 2 weeks ago, ano yung training na ganap? Hindi rin po maliwanag. Sinasabi nila nagka 5-day training. Sinabi sa amin ng Teachers Dignity Coalition, hindi nila alam tungkol dito. So ibig sabihin po, hindi maliwanag sino ba na-train. Okay. Tapos ituturo po natin sa napakabatang edad. Again po, wala akong tutol po, Manong Ted, kung preparado talaga ang DepEd, kung na-train well, at yung tamang edad ng mga learners. At very objective. Pero at kindergarten, at grade 1, 2, and 3, na natututo pa lang po magbasa, parang hindi maliwanag kung ano yung content. Sabi sa amin, hindi po, simple lang. But then again po, tinuturo lang namin body parts. Kung ganun, why do you call it SE? Body parts lang po yan eh. Pwede naman po yan, parte lang po yan nung health na course nila, di ba? Pero Congressman, nabasa nyo na ba itong policy guidelines mismo? Hindi, ang nabasa ko po ay yung mga bill eh. I see. Okay, Hindi, so nakita ko po yung hindi po, nakita ko yung 2021, meron po silang linabas na yung parang guide nila. Okay, opo. Doon po, binanggit ko rin po yun during the committee meeting. Okay. Sinabi ko sa DepEd, meron kaming 2021 guides po na pinalabas nila. Okay. Nakalagay po doon yung sa K to 3. Maliwanag naman po. May phrase doon na para sa akin, hindi rin maliwanag. Sabi sa akin, hindi raw totoo yun. Pero para hindi naman po magkapahiyaan rin, ang ginawa ko po after the meeting, pinasubmit ko po sa DepEd yun para makita nila na galing sa kanila talaga. Nasa online po nila kung ano yung core subject o core competencies na ituturo po